serve pop, culture, entertainment, sports, and everything in between. I'm Pauline Verzosa. And I am Lourdes Vera. Welcome po sa programang laging gold medal pagdating sa spreading of good cheer and light. This is Afternoon Delight. Okay, it's our favorite day of the week, TGIF po. Thank God it's Friday or Really? sa Tagalog, Salamat Jesus. At Friday ulit. Friday. Shafu. Shafu. Alright, salamat Jesus at Biyernes ulit. Ano mang gusto nyong acronym, basta okay kayo this Friday afternoon, sapat na. Pero alam mo, dapat pinaplano natin ang weekend natin. Feeling ko, wag sayangin na. Totoo naman yun. Parang yung pagpa-planning, stress yan, di ba? So, hindi mo alam, dahil wala kang plano, yung araw mo, lumagpas lang. Oo nga, oo naman. Kaya kailangan mina-maximize talaga yung weekend. Kung depende yan sa inyo, gusto niyo magpahinga or manood ng sine, or Planning pa rin yan. planning pa rin. So, tama yun, no? I-maximize natin yung weekend. Ikaw, ano na bang plano mo sa weekend? Mamaya ako papaplanuin. Pero may plano dapat yan. Okay. Let's say, 12 to 12, nakatunga nga lang. It sounds like a plan. Nakatunga nga lang. Okay, sige. Pag-usapan po naman natin ang ating delight of the day. Yes. Of course, our day won't be complete without that. And for this Friday, syempre isang na namang another panaderia classic. At ito ang putok. Or in English, star bread. Ah, hindi ba explosion? Hindi. Star bread. Star bread. Okay, bakit kaya star bread ang pangalan niya? Kasi mukha siyang star. Okay. Really? Kita tayo ng sample. Ayan, oh. Hindi lang siya nakukuha sa camera, no? Pero mukha naman siyang star. Ang pinagtataka ko, ang putok ba, you take away the sugar, take away the parang simulation of, you know, parang crown. Monay lang ba siya? Glorified? Oo, actually. Oo nga, parang. So, ang ingredients po ng putok ay bread and cake flour, powdered milk, yeast, cake flour, oo, sugar, baking powder, salt, vegetable shortening. So, Kumakain ka ba nito talaga? oo naman. Oo. Medyo matigas. Kailangan mo, obligado kang lulunin yan. Hindi, pero masarap ang puto. Oo, alam mo, nako, pag-break pa lang nito. Yan. Sige nga. Diba? Umamin ka. Medyo dry? Ay, ayaw na. Ba ano ang bagel, gusto mo? Ay, social. Yan na lang pala naman yung delight natin. Ang delight of the day ni Lourdes Vera is Jewish bagel. Yan, oh. Gusto mo? Mamaya na lang, oo. Pero kumpleto ka lagi, Gusto mo chicharon? Chicharon Wala na tayo lang. dyan. Wala naman. Grabe naman. Saan ang pa-cream cheese mo? Ay, Dapat may cream cheese ang bagel. excuse me. Baka gusto mo ng salmon lox or lox. Hindi ko na alam yun. Masyado pa ng Smoked social. salmon. Alright. Inuuna ko pag sa mga buffet. Yung bread section, yung bagel. Gagawa ako ng smoked salmon sandwich. Kasi walang pumapansin Katabi normally ng salad. Kung alam lang na mga hampas lupa nang dapat yung unahin, ay hindi yung mga liempo-liempo. Yung salmon pinakamahal dyan. Talaga. Saka yung tempura. Para masulit, no? Yeah. Doon tayo sa mga Oo, pero siyempre hindi yayamanin na pagkain para sulit ang buffet. mautak tong mga hotel Hindi talaga nila iilawan yon para tipid sila. Totoo. Tsaka may ibang mga hotel, hindi naka-display yung selection of the more expensive Ay, food. naku. Diba? Hindi lang hotel. Attention. Yung triple B. Dads, gawain nila yan, nakatago yung totoo. Oo, kailangan mo pang i-request. Yung lechon, nakatago. Ang naka-display ay yung mga bagnet-bagnet. Totoo, totoo. Ikaw naman, gutom na gutom ka. Isa niyan. Tapos ang dami pang kanin. Wala na yung lechon. Kahit yung mga steak, no? Yung, Nakalusot yung lechon. I-display nila yung roast beef, pero meron palang prime rib or Diba? sa loob. So, dapat pinaplano. Pinaplano rin ang buffet. I-assert ang karapatan ninyo. Excursion, yeah. Sabi nyo na sa labas, may lechon sa buffet. Nasaan yung lechon ko? Oh. Sabihin mo yan. Gusto ko yung napunta tayo sa lechon, no? From Putok. Putok to lechon. Next week, baka naman may palechon tayo.
Ay, nakakaya naman sa producer natin na si Enero Acosta. Okay, tignan natin yan. But for this week, yan po ang aming special on the Filipino pastries, o mga classic. Like bagel. Bagel. Naging bagel na yung bagel. Babalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Magandang hapon po ulit. Ako po si Lourdes Vera, kasama po si Pauline Patricia Berzosa. Alright, at this point, isang pasada muna po tayo sa mga storya natin sa One News this Friday, August 2nd. The Philippines and Vietnam will be holding maritime exercises in the South China Sea, according to a report by Agence France-Presse. Citing a statement from Vietnam's Defense Ministry, AFP said that one of Hanoi's 2,400-ton vessels has started sail on Wednesday. The drills will supposedly cover search and rescue, fire prevention, and fighting at sea. Several groups are filing a complaint before the Supreme Court questioning the legality of PhilHealth's fund transfer. The petitioners include Senator Coco Pimentel, former Finance Undersecretary Cielo Magno, Public Health Advocate Dr. Mingita Padilla, and the Philippine Medical Association. Now, the case stems from the Finance Department's directive ordering GOCCs, including PhilHealth, to return their excess budget to the National Treasury. This will in turn be used for unprogrammed appropriations. And more Filipinos are satisfied with the work of President Bongbong Marcos. The chief executive's net satisfaction rating is up to 55% in June from 50% in March. The latest survey from the social weather stations also showed dissatisfaction at 31% from 28%. All right, moving on to another story. Authorities say it will take another 2 weeks before they can begin the siphoning of oil from a sunken motor tanker in Bataan. So paano na kaya yung mga mangingisda na umaasa lamang sa dagat para sa kanilang hanap buhay? All right, so kinumusta po sila ni News 5 correspondent Mon Gualvez. Mahigit isang linggo na mula nang lumubog ang motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan. Kaya isang linggo na rin problemado ang mga mangingisda sa lugar gaya ni Rafael Dominico. Sinubukan na nga niyang dumayo sa ibang bayan para manghuli pero sumabog naman ang makina ng kanyang bangkada sa malayong biyahe. Gusto po namin matanggal ho talaga yan, barko na yan para ho makapangisda na kami ng maayos. Kasi di ho talaga nawala ho talaga isda. Talaga ang laki po ng problema namin dyan, sir. Di ho namin alam kung saan ho kami mamamalakaya. Kung kami nga lang ho, talagang may itutulong para ho mabilis ho masolusyonan yan. Kaso hindi rin ho namin alam kung anong gagawin din namin. Yun nga lang, hindi pa masisimulan ng siphoning o yung paghigop sa nasa 1.4 million liters na langis mula sa motor tanker. Kahit nataparan na kasi ang 24 na valves nito, kailangan pa raw palitan ng mga metal caps ang mga valvula. This will ensure that the valves will be closed even if we encountered unfavorable weather conditions, especially sir papalapit na po yung mga bare months, no? So ito po yung ina-anticipate natin. Isang linggong kakailanganin para makagawa ang may-ari ng tanker ng metal caps at isang linggo para naman sa installation. Kaya 2 linggo pa ang bibilangin mula ngayon bago posibleng masimulan ng siphoning. At least po ngayon it is already been contained. Kapag po pag nagmadali tayo sa operasyon na ito, the whole Metro Manila, perhaps the whole Region 4, part of the whole Region 4A and Region 3 will be affected. This will have a massive effect sa Manila Bay kapag minadali po natin. Nauunawa naman doon ng provincial government ng Bataan ng sitwasyon, pero aminado silang nababagalan sa ginagawang salvage operations. As he goes by, the effects of it, not just on the environment, is also increasing. Plus the effects of it on our constituents or our residents here in Bataan. Pinipilit naman daw madaliin ng may-ari ng motor tanker Terra Nova ang operasyon. Basta ang end goal natin is mas less yung risk, mas harmless, mas konti yung harm, mas okay. Kanina, may isinagawa ng cleanup drive sa Barangay San Rafael sa Noveleta, Cavite. Isa ito sa 8 bayan at lungsod sa probinsya na inilagay sa state of calamity dahil sa oil spill.
Sa San Rafael pa lamang, higit 1,600 na mangingisda na ang apektado at hindi makalaot. Gaya na lamang ni Joseph na inaayos na lamang muna ang kanyang lambat. Gobernador ang nagpatigil sa amin, binabahan mo kami ng ordinansya na tigil daw muna ang pamamalakayan namin. Dahil nga daw po sa oil spill na yan. May dumating ng mga taga-TENR para kumuha ng water sample na susuriin kung kontaminado ng langis ang dagat sa bayan. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Meantime, DPWH Secretary Manny Bonoan has clarified his earlier statement that there is no national flood control master plan. In 1PH, sa totoo lang, Bonoan said there actually is a master plan for each river basin. But he emphasized that these plans cannot be simply integrated into a single one, and it should be constantly updated to respond to climate change. All right. In the meantime, may kasabihan nga, if you can't beat the floods, adapt to the floods. Okay, some residents in Quezon City have found a way to adapt by building floating houses. Ang detalye ng balitang yan from Mobile Journal, Evan Tarinque. Sa nagdaang kalamidad, palaging balita ang mga bahay na nalulubog sa pagbaha. Kaya ang ilang taga-Greenland Farm sa Quezon City gumawa ng tinatawag na floating house. Tabing ilog at tabing creek ng New Greenland, kaya naman umaabot daw sa 12 feet. Ang taas ng tubig baha noong malakas ang ulan. Low-lying area kasi ito, kaya ang ilang residente pinaghandaan na ang pagtaas ng tubig at gumawa ng kanya-kanyang floating house. Isa na ang bahay ni Kuya Noli sa mga itinuturing na safe house sa lugar. Flood-prone area tong lugar na to. Ginawa yan para lahat ng gamit, kung sakasakali man na bumaha, lahat ng mga gamit may aakyat dyan, may safe. Effective naman daw talaga, gaya nung manalasa ang habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Halos lumubog na ang mga puno sa kanilang lugar. Pero si Kuya Noli, parang nasa second floor lang ng kanilang bahay. Ngayon pala ay lumulutang na. Yan, umabot na sa tarpaulin yun ng DOST, yung tubig. Patuloy naman sa pagtaas tong floating house, okay lang. May 33 na malalaking drum sa ilalim ng bahay para ito ay lumutang sa mataas na tubig ng baha. Nakabit din ang bahay na ito sa mga metal post na sementado ilalim para hindi ito anurin ng tubig. Habang tumataas po ang tubig, tinataas ng drum, tumataas ng drum, sumasabay din po ito. Kaya buong floating house po tumataas. Sa ngayon, may 4 na floating house dito sa Greenland at halos pare-pareho ang mga disenyo na may drum sa ilalim. Kaya malaking tulong daw para may salba ang kanilang ari-arian mula sa pagbaha. Experience namin lagi dito, bumabaha taon-taon, kaya naisipan namin gumawa ng ganyan para ma-save namin yung mga gamit namin. Tsaka kami na rin, tao. Hindi kailangan ng mga advanced teknolohiya pangontra kalamidad. Minsan, diskarte at imahinasyon lang ang kailangan upang maligtas tayo sa kalamidad. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. You're still watching Afternoon Delight here on One News, but it's time for another breather. We'll be back in a bit. Alright, and We're back. You're still watching Afternoon Delight dito po sa One News. I'm Pauline Verzosa. at ako naman po si Lourdes De Vera. May bisita po tayo ngayong Biyernes, no? Kalawang araw po ng Agosto kasi 2 days na lang. 2 days na lang umpisa na yung tinatawag na Ghost Month. So wow. Okay, now to share his insights sa issue ba, ano bang paniniwala dito? At paano ba kino-combat ang mga forces na ito? Is One News host /author /comedian /Mr. Suplado, mga kapatid, si Mr. Stanley Chi. Stan, magandang hapon sa iyo. Ako si Lord at si Dini. Hello. Pauline. Hello, Pauline. Hello. Hi, good afternoon sa inyo, mga ka-Afternoon Delight. Yan. O, Ghost Month na. Ba't di ka raw naka-costume nung pangmano po, mga ganyan? Hindi naman ako nagpupungsoy talaga. Okay. Pero dahil malapit ng Ghost Month, marami tayong paniniwala, yung pamamahiin sa mga Chinese.
Unang-una, bawal lumawas sa gabi yung mga senior. Bakit? Yun. Senior lang. Mga senior daw. Senior. Bawal lumabas sa gabi. Oo. Baka ba sila ay kainin ng hungry ghost? Late night. Pero eto, explain ko muna. Yung ghost month, ibig sabihin nun, yung gates of hell nagbubukas. So, yung mga spirits nagro-roam around sa dito sa lupa. So, pag minulto ka ng loved ones mo ng ghost month, alam mo na kung saan siya nagpunta. Ay. Kasi gates of hell eh. 'Di ba? O nagbukas eh. 'Yun. Hindi ko na-gets. Sorry. Gates of Hell. Kasi Gates of Hell nagbukas. So, yung mga loved ones mo, kung binisita ka ngayong ghost month, galing silang sa baba, hindi sa taas. Kasi yung gate sa baba yung nagbukas. Yun. Airmats ko kaya, saan galing? Hindi ko alam eh, pero hindi pa nagpaparamdam kasi. Oo. So, Gates of Hell. Okay, so, ano ba ang modernong pananaw sa halimbawa, wala kang mga mahalagang desisyon sa buhay na dapat ginagawa sa buwan ng ghost month? Oo. Bawal bumili ng kotse, bawal pa-construct ng mga building, bahay, bawal magtayo ng negosyo pag ghost month. Yan ang paniniwala ng mga Chinese. Bawal gumawa ng yung malalaking desisyon pag ghost month. Yes, oo. Yun. Okay, ang pananaw, personal na pananaw ko dyan. Sa akin, basta wala kang ginagawa masama. Yun, okay lang yun. Kung ano yung gusto mong gawin. Pero, so, parang legal pogo. Di naman. Di naman. Bawal yun eh. Pero kung yari, wala namang masama kung susundin mo eh. Mag-aantay ka lang naman mga ilang araw, di ba? Until when ba exactly ang ghost month? So, August 4 siya magsa-start, 2 days from today. Pero until when siya? Until hanggang September Hindi, September may date na depende sa Chinese calendar. Ang pinaka-deadly na araw is yung July 15 sa Chinese calendar, which is tatapat sa August 18. Yes. Ayun. Yan ang wag kang gagawa ng Naku, birthday ko pa naman yun. Naku! So, wala na. Hindi na ako lalabas ng bahay. Paano ba yan? Ano na lang, mga memes na lang ipapadala sa'yo. Pwede naman siya sa bahay na lang magpakain. Ganon. Pwede pa ba magpakain? Baka naman... paano naman yung mga bisita niya? Oo nga. Ano naman? Okay lang naman. Kasi ang pinagbabawal, yung mga out of town. Nangyari, akyat ka ng bundok, yung mga ganun. Talaga? O yung mga outdoor adventure, yun ang mga bawal. Sa Jollibee ka na lang mag-birthday. Oo. Yun ang sabi dun sa yun ang pamahiin. Oo. Pero syempre, doble ingat pa rin. Kahit naman sino, pag lumabas ng gabi, kailangan mag-ingat eh. Oo, pero kung ang trabaho mo ay nakadepende rin sa dilim ng gabi, mag-ingat pa rin nga. Tama depende. Dapat mag-protection pagka nasa Meron bang mga pangontra? May mga pangontra daw ba? Ang sabi nila, kailangan pinagdadasal daw yung mga loved ones na namayapa na. Baka sasabihin mo, penicillin. Hindi. Hindi. Wholesome tayo. Okay, sorry. Umayos ka. Okay. Tapos yung sa Chinese, nag-aalay ng pagkain. Di ba sa Chinese may mga picture ng namatay na mga grandparents or parents, di ba? Mag-aalay ka ng pagkain, may mga insenso, gano'n. Pinagdadasal yun. Supposedly ba ito ba yung mga dapat ay mga food na in-enjoy nila nung sila nabubuhay pa lamang? Depende naman kung kasi yung pagkain na inali, kayo rin kakain nun eh. Sabagay. Diba? So, kayo pwede rin kakain nun. So, bibili ka ng gusto mo rin? Oo. Hindi ba magalit yung inaalayan mo na i-deprive mo sila sa gano'n? Wala na, hindi nila malalaman yun. Tsaka meron mga iba, nagsusunog ng mga papel, yung tintupi-tupi. Ano yun eh? Pera yun para makuha nila sa ibang, kung nasa man sila. Grabe, hanggang kabilang buhay ba naman? Oo. Kaya nga, kung sa mga Chinese na pagtamad, dapat check na lang sunugin nila, wag na yung paano pag tumalbog? May DTI ba sila pupuntahan? Di ba may mga sinusunog ng mga bahay-bahay sa mga Yes, gano'n, kotse. Mukhang mahal yun, to. Isang example ng mga insidente nangyari ng Agosto. August 23 nangyari yung Luneta Bus Hostage Crisis. Ang assassination na Ninoy Aquino, August 21 nangyari. Lahat ghost month, no? Oo. Incidentally, napakaraming petsa sa kasaysayan natin which defined us as a nation ang nangyari ng Agosto. Founding of the Katipunan, Manuel Quezon na kamatayan ni Cory August 1. At may epekto pa rin to sa mga sumunod na insidente sa ating mga politika. Okay. So,
Anong masasabi mo na second place lang yung China sa gymnastics ng men's? Okay lang, paminsan-minsan matalo sila. O, di ba? Sobra Diba? naman eh. Oo naman, okay Japan lang yan. naman paminsan-minsan. Pero second tsaka third, China eh. Nakakainis pa rin eh. Sa negosyo naman, sila yung number 1, di ba? Saan pa tayo nagpupunta pag bibili tayo ng gamit? Sa Chinatown. Hardware. Diba? Sino may-ari ng hardware? Mga Chinese din eh. So, panalo naman sila sa negosyo. Tingin ko okay lang. So, pag nakita mo, alam mong Chinese ang kapitbahay mo sa Agosto dahil, fill in the blanks. Dahil Ghost Month, pag may kapitbahay kang Chinese, pwede ka makikain doon. Pwede makikain? Talaga? Oo. Dahil birthday niya? Hindi, dahil inalay na pagkain doon sa mga loved ones. Araw-araw ba ito? Hindi naman, depende sa ano. Basta pinaka-deadly is yung July 15 sa Chinese calendar. Which is August 18 na birthday. Ngayong taon, oo. Kasi taon-taon, iba-iba naman yan. Yes, oo. Ngayon, paano kung inalay mong pagkain sa kanila, ay yung yung pagkain na dumali sa kanila, sila yung nabubuhay pa? Pwede mas maganda, hindi ka namumultuhin. Double dead. Oo. Oo. Hindi ka naman pwede mag-alay ng maintenance, di ba? Pero pag sinabi... Oo nga, no? Di ba? Oo. Pag sinabing mumultuhin, ano ba talagang meaning nun? Parang bibisitahin ka? Siguro, napanaginipan mo, nagparamdam, So, gano'n. dapat ba katakutan yun? Di ba? Hindi, dapat nga mas matakot ka dun sa buhay. Sa buhay, Oo, kaysa dun sa patay. Oo. Pero pag yung nanay mo ay, ikaw ay minulto, anong ibig sabihin nun? Kukurutin ka pa rin ba niya kahit sa kabilang buhay? Ganun. Alam mo, para hindi kayo multuhin ng mga nanay nyo, mag-alay kayo ng pera. Yeah. Mag-alay kayo ng pera. Kasi di ba, nung mabubuhay sila, ano bang sinasabi ng mga nanay natin? Anak, asan na yung abot mo? Parang di ka pa nagbibigay sa akin. Babayad mo ng bills. Para diba? masaya. Ganun eh. Oo. Parang extortion. Parang may protection lang sa no? Pero sabi din nila, natural daw na kasi yung stocks normally daw bumababa pag August din. So, yung movement din ng pera, may kinalaman din. Right, daw. yung mga negosyo, no? Pero ito, it's time for isaw na daw kasi medyo naubos na po yung oras natin this afternoon. Pero kasama po natin si Stanley Chi para sa ating I Saw the Signs Isaw. Okay. Ito na ang I Saw the Sign. School names pa more edition. Okay. Mga kakaibang pangalan ng mga paaralan. Marami sila talaga. Oo. Halimbawa, first photograph. Doon sa school to. Ito ay Pinilayan Elementary School. Yan. So malamang Pero parang onti lang nung followers pati likes nila, no? 13 like. Wala siguro gusto ma-associate sa Nasa yung area niyan malamang nasa may orthopedic. Okay, magtayo ng clinic malapit sa school mo. Ayos na ang boto-boto. Okay, Pangalawang school ay Cabog Elementary School. Ba? Cabog. Ang location niya ay sa Bohol. Meron din sa Cabog Elementary School sa Bataan. Ay, mas matindi yung Cabog. Cabog. Oo. Pag nagsama sila, kabugan na yan. Ay, ang ganda nitong pangatlo. Okay. Ang ganda. Mangmang and Canoy Integrated School. Ang lokasyon sa Davao del Sur. Oo, ang ganda, no? Mangmang. Saan ka ba nag-aral? Mangmang. Tinatanong ko lang kung saan ka nag-aral. Hindi kita hinuhusgahan na ignorante ka at inosente. Hindi, mangmanga. Mangmang and Canoy Integrated School. In short, MCIS ka na lang, sabihin mo. Ano kaya tawag sa mga estudyante ng Oo nga, no? Mangmangers? Hindi. Pang mga nights. Di ba? Mangmang ignoramoses. Ganda, di ba? Okay, next photo po tayo. Ito. Ay, pang-iyo to dada to, Stanley. Ito. Bebe Elementary School. Lokasyon ay? Sitio Bebe, San Isidro, San Luis, Pampanga. Pampanga ba yan? May kinalaman kaya ito sa Makabebe? Di ba? Ang mahilig sa mga taga-bebe. Okay, last photo naman po tayo. Ito. Stan. Belat Elementary School. Pero mahinahon pala dapat yung pagbasa. Sa Abra pala to Belaat. Belaat. Naku. Pero mukhang belat nga naman. Yung pangalawang basa, Tita Pao, medyo nanganganib. Ano ba yun? Di ba? Nanganganib. Medyo, masabihin natin, hindi lang maingat ang pagkabigkas mo, papunta na ron. Oo nga. Paboritong
Wala, mahina na ang signal. Nagchachapi po. Maraming salamat sa ating bisita, comedian na host, author, Stan Lichi. Meron ka bang stand-up na performance na nakaschedule anytime soon? Sa September, meron ako baka sa Teatrino kami or sa Weekend Dolls. Wala. Teatrino lang naman. Nood kayo ha. Yes. Anong title? Wala pa, inaayos pa eh. So, Dapat may ghost month ka din. bawal daw magano eh. Kaya nga hindi ako nagsushow pag Ghost Month. Ay, hindi. Dapat palugi talaga. Para baligtad. Pare yung movie ng pinroduce ng Signal tsaka Viva, yung book ko, ginawang pelikula sa Netflix na. Hindi nga. Okay. Bilis. Men are from QC, women are from Alabang. Yan. Panoorin nyo. Abangan namin yan. Alright. And That will do it for us today and for this week. Thank you so much for keeping us company here on Afternoon Delight. Ako po si Pauline Verzosa. Siya po si Stan Lichi. Join us again tomorrow, 2 p.m. On Monday. Monday, oo. Hindi bukas. Monday. Gusto ko pa rin magtrabaho bukas. May show ka ba bukas? Lourdes de Vera po. Have a delightful weekend, everyone.